Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa dalawang personalidad na parehong magiginoo at pareho pong senador. Yung isa, former, yung isa, current. No? Medyo may patutsada po yung former senador sa inyong number one senator. At yung isang topic po na include natin yung pong isang komento ng ating kababayan na medyo hindi po maganda ang experience nila. No? So bibigyan lang natin ng pahapyaw yun. Kasi kailangan din nating pansinin. Kasi kababayan po natin yan at malalaman nyo kung ano po yung dahilan. Pero bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, ipiplex ko lang po ito, no? Sa Facebook page po, no? Haya Nature Resort. Pag-aari po yan ng pamilya ng pamangkin ni Mrs., no? Hindi po sa amin yan, wala po akong bayad yan, no? Gusto ko lang pong i-flex at tulungan yung pamilya ni Mrs., yung kanyang pamangkin, no? Kung naghahanap po kayo ng inyong parang vacation, yung resort diyan po sa Zambales, sa bayan ng Botolan, meron pong isa na maganda po, no? So nandiyan po yung information sa kanilang Facebook page. Yun nga po, kung mabibigyan niyo ng pansin, no? Tawag po kayo, mag-send po kayo ng email, no? Tulungan po natin kung gusto niyo lang po, no? Sana mapansin nyo rin na meron din pong magagandang resort dyan sa bayan ng Zambales. At isa na nga po dyan, itong resort na ito. Okay? At salamat din po sa ating mga channel members. No? At kayo po ay patuloy na sumusuporta at hindi bumibitaw sa ating mumunting channel. At ganun na rin po sa mga ating subscribers, followers, mga nagko-comment, nagla-like and share ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo. At kahit papano, napapansin po tayo ni YouTube at nare-recommend yung iba po nating videos na inyong sinishare. Doon po sa ating mga bashers, doon po sa nagki-kick out kay Toki sa kanilang mga live stream, doon po sa bumabarubal kay Tokis, okay lang po yan. Opinion nyo po yan. Yung po yung pananaw nyo sa akin. Hindi ko naman kayo pwedeng kontrahin dyan. Hindi ko na kayo pwedeng suplahin dyan kasi ang ating pong atensyon ay dito po sa mundo ng politika sa ating bansa at kung ano po yung makakatulong sa ating gobyerno right now na Marcos Duterte. No, I don't care if you are Duterte supporter, Marcos supporter. As long as ako promote ko po ang magandang ginagawa ng ating gobyerno, doon po tayo sa tama. Kung kabati-batikos, babatikusin natin tulad nung sa NAIA, sa DOTR o dito sa kung ano pa na maaari nating makita, mabalitaan dito sa pag-iikot-ikot natin sa mga stream media news outlet at sa mundo na rin po ng mga social media. No, pasensya na po kung kayo po ay nababatikos, kayo po ang inyong idol nyo po ay nababatikos, madali lang naman po yan. No? Click unsub. Di po ba? At maraming salamat kung napadaan kayo sa video natin, no? Huwag lang mag-a-ad hominem. Masama naman po yun, no? Bago po tayo mag-ad hominem, tignan nyo muna yung sarili nyo sa salamin. Di po ba? Shout out ko nga pala kay kay Tatay Jack Purds, no? Kung maaari, i-subscribe po natin si Tatay Jack Purds vlog. Magaling po siyang political analyst po siya no? Minsan nagbibigay rin siya ng kanyang reaction and comment pero purely analyst. Ang galing po, no? At ang may co-host na po siya, kasama po diyan si Miss Carclea na meron din pong YouTube channel. Kung mamarapatin nyo, i-subscribe nyo na, no? At ganun din po sa shoutout ko sa matagal ko ng family dito sa YT, The Nomads, no? At doon po sa mga kaibigan natin na hindi ko na mabanggit, pasensya na po, no? Madami po kayo. Madami din pong asar kay Tokis. Ganun po talaga. So punta na po tayo dito, no? Pasensya na, napahabang ating intro. Dami shout out. Yung ating uunahin, yung dalawang maginoo
na tiyak to may sasagot at sasagot dito. Kasi etong isa na to, palaban to, matapang to. Yung inyong number 1 senator. Hindi po to yung basta na lang magbabow down, basta na lang yung okay lang, tatahimik. Iba po ang nature nitong si Mr. number 1 Senator Lobin, no? Lobin Padilla. Binansagan nga natin siyang Mau Binoy eh. Pero yung kaibigan ko, yung my brother from another mother at kababayan ko po, may sinuggest po sa akin. Naku, mayayari na naman tayo sa talent fee nito. Wala na ngang kinita dito sa YouTube, may talent fee pa. Babayad pa ako. May sinasuggest po siyang alias kay Mr. Number 1 Senator. Si You Look Wonderful Tonight. Sabi niya, tol, ito maganda. Law Men. Yung parang chow men. Sa kanya naman, Law Men. Mr. Senator Law Men. May Lobin, may Law Men, may Mau Binoy pa. Ang dami na. Mamili na lang kayo kung saan kayo komportable. Pero ito, si Mr. Number 1 Senator Law Men, no? Sasagot at sasagot ito sa sinabi ng former senator na walang iba kundi ito. Ano tawag natin dyan? Mostly yung pinakilala yan ni Senator Richard Gordon, no? Sundalong kanin. Ampaw. Diba, alam nyo naman ang history nito, si Senator Trillanes o former Senator Trillanes, diba, dilaw na dilaw yan. Diba, nag-kudietat pa nga yan eh. Hindi ko na po sabihin yung buo, diba? O, nababalita nga po na hindi naman yan pumutok. Yung kanyang basta taga-sulat lang yata. Parang paper pusher. Alam niyo na yung ibig sabihin, oy, ha? My brother from another mother. Alam mo na, di ba? Ibig sabihin nun, yung paper pusher. O, yung po kasi po, no, may sinabi po siya na maanghang. Binira niya po, binoljak niya si Mr. Number 1 Senator Lomen, no? Kung babalikan po natin saan nag-ugat itong pagbanat ni Senator Trillanes aka Sundalong Kanin, ay dito po sa ulat ng politiko. Babalikan lang natin. Kasi itong si political analyst Ronald Llamas, may sinabi po tungkol dun sa pananaw o sa sinabi ni Senator Number 1 Senator Lomen Padilla, no? Sabi niya, ayusin niya ang kanyang datos. Llamas urged Padilla to do research on PH-China territorial dispute, no? O ayan, kumbaga pinapaalalahanan ni Ronald Llamas na isa po itong dilawan tong mga to, no? Hindi rin naman natin kakampihan to, no? Ayan lang, sabi niya. Yung tanong niya sa ating kasaysayan naman, hindi naman tayo inaabuso ng China. Hindi ko sinasabing sinungaling siya. Ang sinasabi ko lang ay ayusin niya yung kanyang mga pagsusuri. Ayusin niya yung kanyang research. Ayusin niya ang kanyang datos. O, common word, ayusin. Di ba? Common word, ayusin. Ayun lang. O, ito po. On the past incidents where Chinese vessel hit up local fishing vessel, leaving more than 20 Filipinos stranded at sea, Llamas said, kung maalala ninyo, yung binunggo ng Chinese fishing vessel yung ating mga Filipino vessel at iniwan yung mahigit 20 na Pilipino na lumulutang-lutang sa dagat, kailan nangyari yon? Nung panahon ni Digong, nangyari yon. O, ayun po yung sabi ni Mr. Llamas, hindi po ako, binasa ko lang. Kasi sinasabi po ni Mr. Number 1 Senator Lomen Padilla na wala daw pong matinding escalation diyan po sa West Philippine Sea. O siguro lahat kayo napanood nyo, paulit-ulit tayo, repetitive eh. Pero kinokorek po siya ni Mr. Llamas. O ano po ang naging sagot ng inyong Number 1 Senator Lomen Padilla? O dito po sa kanyang Facebook page, babalikan lang natin to September 19. O sabi nyo, historian ka naman to, Kes. Para nga po makita natin bakit ganito yung sinabi nitong former senator sa kanya. Yan. Naki-chime in na po
itong senator na ito. Kasi syempre, poprotektahan niya rin, sisigundahan niya yung kauri niya na dilawan na si Mr. Leonard Lamas. O isa, ano po ang sagot dyan ni Mr. Lomen Padilla, your number 1 senator? O, maanghang po, no? Parang hindi po siya senator. Parang ito lang yung makipag-away ka sa kalsada. O. Isa pa itong kulang sa pansin na ito. Lipas na ang panahon ninyo. Ayun, lipas naman na pala kayo, Mr. Llamas, lipas ka na. Wala ka nang dapat masay. So therefore, dapat ito ring si Robin o si Lomin, lipas na rin kayo. 'Di ba? Lipas na rin yung pamumuno ni Pangulong Duterte. Dapat kabilang ka na sa lipas. Sarcasm lang 'yun, mga kababayan. Kaya wag na po kayong pumapel sa panahon namin. Ay, panahon pala niya ngayon 'yun. Panahon pala niya. Namin Sino yung mga namin? Di po ba? O, ang mga nagaganap ngayon sa West Philippine Sea ay hindi pa kasaysayan. Ay, yan. Yun yung kanyang pananaw. O salitang English ay history sapagkat ito ay nagaganap pa sa kasalukuyan. Ayun. Wala pa naman pala sa history. O, the question is, when does the history happen? O, kailan nagaganap ang history? Sa kasalukuyan, sa nagdaan, o future. Ayun, mamili po kayo, no? Kung ano po ang inyong definition ng history. Ayan. Ha? Ito pa sabi niya. English, bilib ako dito kay Lomin. Dito ako napabilib. Na-vlog po natin to. Dito ako napabilib sa kanya. Isinusulong niya ang ating wikang Tagalog. Pero may dalawa po siyang statement na English na very, very constructive, good. O, tingnan nyo, hindi ko nga maayos yung English ko No? Very good construction. No? How can you claim to be an independent nation and its people are free when you publicly admit that you are not capable of defending your sovereignty or even your sovereign rights? Di ba ang galing nun? Naintindihan nyo ba yun? Pwede ba nating i-translate ito sa ChatGPT? AI? Gumamit ka ba ng AI dito, Mr. Lowman? Di ba nga sabi ko sa previous vlog ko, meron siyang speech writer. Di po ba? Man up! Ay, ako, Mr. Llamas, mag-man up ka. No? Duruan. Hindi po duraan, ha? Duruan, nagduduroan pa lang kayo, no? Sabi niya, nagkakagulo na kayo. Dinuduro lang daw kayo ng China, Mr. Llamas, no? At sa panahon daw ninyo, no, nawala ang mga isla diyan. Ayan, ayan po, no? So hindi na diyan sumagot si Llamas, no? Pinick up po yan ng media. Ngayon, eto na po, may bumana. Pasok! Former Senator Trillanes, aka Sundalong Kanin, Ampaw, yan. Sa balita po ng Abante TNT. Trillanes, tinira. Tinira daw si Padilla. Remember? Kaaway to May history to. Ayan na, Mr. Lomin. May history kayo. Ayun na, naganap na yung history ninyo. Di ba? Nagbangayan to noon. Si Trillanes at si Lomin. No? Yung senator si Trillanes, ito namang si Lomen, alam nyo na, barker yan, no? Ni Pangulong Duterte. Yun, binanatan niya yan, no? Ngayon, tinira siya ni Trillanes. No? Scarborough Shoal, di napasok ng China noong Pinoy admin. Ayan po. Pinasinungalingan ni dating Senador Sonny Trillanes ang pahayag ni Senator Robin Padilla na nung panahon daw ni late President Noynoy Aquino na angkin ng iba ang Scarborough Shoal. Talaga po ba? Yan ang tanong. Kailan ba nakapasok ang Chekwa dyan sa Scarborough Shoal? Kung maalala nyo, di ba nag-back out yung Navy natin, may nag-utos na during the standoff, nag-back out. Kailan yon? Panahon ni Pinoy. Ano na nangyari doon? Kayo na po nakakaalala niyan. Ito
Talagang binibira ni Trillanes si Senator Lomin. Meron pang video, papakita natin sa inyo mamaya. Nag-ugat ito sa programang Politico Scoop. Yun nga po, yung pinakita natin sa Politico kanina, na si Ronald Llamas. Kung saan sinabi ni Ronald Llamas na dapat mag-research si Padilla tungkol sa territorial dispute sa China. So, biruin nyo, isang senador versus political analyst. Nangyari na rin po yan sa hearing. Si J. Batong Bakal na isang political analyst, isang political professor. Diba? Talagang siguro may PhD yan. Ano pa bang highest degree of education aside from PhD? Di po ba? Kumpara naman kay Robin. Isang senador. Anong laban nyo sa senador? Maski na anong pang antas ng edukasyon ninyo, maski na gaano pang honorary degree kayo tulad ni Lenlen, na ang daming honorary degree na PhD o master's degree, wala kayong panama sa isang number 1 senator. Ayan yan. Giniit ni Robin na sa panahon daw ni Llamas na dating presidential advisor ng political affairs ni Pinoy na wala ang Scarborough Shoal sa Pilipinas. Ayan, sinabi na natin ito kanina. Yung isa pa itong kulang sa pansin. Lipas na ang panahon ninyo at sa panahon ninyo na wala ang Scarborough Shoal. Kaya wag na po kayong pumapel sa panahon namin, sabi ni Padilla. Hindi nagustuhan ni Trillanes ang pahayag ni Padilla. Pinunto na walang nakapasok na barko at walang ipinatayong base ang China sa panahon ni Pinoy. Kayo po ang magdesisyon. Kayo po ang mag-determine kung wala po bang nakapasok na barko dyan sa Scarborough Shoal. Tignan nyo yan. Nung panahon ni Pinoy. Talaga. There are no Chinese ships inside Scarborough Shoal. There is no Chinese reclamation or base on Scarborough Shoal. Ayan. Ito po. Sa Twitter account mas maganda. Sa Twitter account po ni Senator Trillanes, no, aka Sundalong Kanin o Ampaw. Ayan. No, sabi niya, ang haba po No, kung gusto niyo puntahan niyo na lang po ito. Sonny Trillanes Daport, yung kanyang ex account. Can anybody from the Senate media ask Senator Padilla what is the basis of his statement that we lost Scarborough during Pinoy admin? Because these are the facts. Yan. 1, there are no Chinese ships inside Scarborough Shoal. 2, there is no Chinese reclamation or base on Scarborough Shoal. Ayan pala Simply put, there is no physical occupation by China in Scarborough. The media can verify and confirm these facts with the Philippine Navy and PCG. Number 3, the Philippine Baselines Law, which I principally authored, nag-authored pala ito, is the official PH claim for Scarborough Shoal and the KIG. Our claims were acknowledged as compliant with the baseline coordinates and regime of islands claim that stated in the said law were formally submitted to the UNCLOS Secretariat in 2009. So therefore, 2016, nag-decide ang UNCLOS. Kanino nanalo? Sa Pilipinas. Ayan. The arbitral ruling in 2016, ayun nga po yun, debunked the 9-dash line claim of China over Scarborough Shoal and the Spratly. Therefore, PH has a much stronger legal claim over Scarborough than China. So, if there is no physical occupation by China and there are much stronger legal PH claim, what is now the basis of this repeated lie that we lost Scarborough during Pinoy admin? Wala! When I researched on this, the first person who said that we lost Scarborough without any factual and legal basis is Mr. Harry Roque. Si Harry Roque, nadamay na. Paulit-ulit ding sinabi ito ni Duterte during the 2016 campaign and thereafter. Yun, ang dami po dito. Finally, to Senator Robin Padilla, my unsolicited advice sa iyo ay mag-research o magtanong sa iyong mga advisor o staff bago magsalita tungkol sa mga importanteng bagay. Bilang isang halal na senador, ikaw ay kumakatawan di lang ng pula o green, kundi kasama rin ang mga yellow, pink at mga hindi bumoto sa iyo. Senador ka naming lahat na Pilipino. Ay naku, napakaanghang niyan. Naku, Senator Lomen, ano kayang masasabi mo dito? Ito yung kanyang Senate hearing, no, about the Scarborough. 1-minute video ito, no? Courtesy naman diyan kay Senator Trillanes aka Sundalong Kanin. I'd just like to confirm that from the defense officials,
did we lose Scarborough? Scarborough Shoal? Is China occupying Scarborough Shoal right now to the extent that we can say that we have lost it? I think that statement has been going around, but we need to confirm if that is really the case. Did we lose Scarborough? So, can we get a more definitive answer to that, Secretary Garcia, sir? We have not lost our mission. We have not lost that is the subject of our arbiter case at the moment. They are scheduled to notice. So it's not entirely accurate to say that the Chinese have occupied and annexed Scarborough Shoal. Okay, it's not entirely accurate according to it. But I totally understand, because that term has been loosely used in the media, so people tend to assume that it's true. But definitively, Secretary Garcia said we have not lost Scarborough. O eto po, with the advice of Senator Trillanes, no? Tulungan na natin si Lomin, the #1 senator, no? Sa pagre-research. Baka naman masupla natin si sundalong kanin dito, no? Ito, sinearch ko kay Google. When does Chinese encroach on Scarborough Shoal? Ayun po yung tanong ko kay Google. Sabi ni Google, ayan, no? Unang-una, US Department of Defense. In 2012, when China took over Scarborough Shoal, no? Dito kasi parang sinisisi nila na hindi daw dumipensa ang Amerika sa Pilipinas. So, ayun po siguro ang ginagamit ng mga apologies ng China na hindi kayo tutulungan ng US kasi dyan na lang sa Scarborough Shoal, di kayo tinulungan. Tingnan nyo yung word, took over. Ano yung sabi ni Trillanes? Walang barkong nakapasok sa Scarborough Shoal. There are no Chinese ships inside Scarborough Shoal. Bakit walang Chinese ships? Kasi they already took it over. Nandoon na yung mga militar nila, kaya binabalang doon. Umalis na yung barko. Anong pinalit? Mga fishing vessels, mga construction equipment na po. Bago na rin yan kay Google, ayan, Di po ba? 2012. Ito pa sabi dito. From December 2013 to October 2015, China built artificial islands with a total area of close to 3,000 areas on 7 coral reefs and occupies in the Spratly Islands in the southern part of the South China Sea. Scarborough Shoal. Di po ba? So wala ngang barko sigurong nakapunta pero nandun na yung mga ayan, sabi dito ng US Department of Defense in 2012 when China took over Scarborough Shoal. Madidibang ka dito, Senator Trillanes. Kawawa ka naman. Madidibang ka dito ni Senator Lomin. Ano na yung pinagsasabi mo? Kakahiya naman. Di po ba? Ano na? Pag nag-research din ito, dapat nag-research ka rin maigi. Base dun sa yung hearing, no? Baka pinaganda mo lang yung imahe mo dyan. Kayo po mga kababayan, kailangan daw mag-research muna si Senator Lomin Padilla, the #1 senator na napakagaling, napakahusay, and he's not a politician. Yan Trillanes, hindi daw politician si Robin, sinabi niya yon. Pero he's a servant of God. Tapos i-advise mo siyang mag-research? Di ba? Pag ganoon, Senator Trillanes, ako nga nag-research, sabi mo walang barko, wala nga, physical. Pero they took over coming from US Defense Department in 2012. At sino ang presidente noong 2012?
Yung amo ng mga dilaw, yung amo ng mga anti-Marcos, anti-Duterte. 'Di ba? 'Di ba 2010 to 2016 sino presidente? Den. Hindi ako magsinungaling. Sabihin nyo, sinungaling si Google. Mismong sa US Department of Defense yun, GOB. Sila nang umamin. Hindi daw sumamang dumepensa ang United States sa Pilipinas. Habang tinitake over ng Chekwa noong 2012 ang Scarborough Shoal. So, ibig sabihin, wala ngang barko doon. Sino ang nagdala ng mga tao doon at kagamitan? Mga fishing vessels siguro. Mga Chinese militia. O, di ba? O, tapos yung stand-off ninyo. Di ba? Naka-stand-off kayo. Diyan sa Scarborough, ano nangyari? Umatras yung Navy natin. O, ano ginawa nun China? O, di ba? Palagay ninyo. Sino ang mga nagmamagaling? Hindi po tayo nagmamagaling. Tinitingnan natin sino talaga, ang nagre-research. Baka pareho sila. Napagsabihan natin, kayong ang dalawa, ayusin nyo yung mga facts ninyo. Mga freaking F kayo. Di po ba? Pareho kayong mag-research. Ako, tinype ko lang eh. No? Ayun, ang lumabas sa akin, mismong sa Department of Defense ng United States. Okay, labas tayo dyan kay Senators Sundalong Canin at Lomen. No? Dito po sa ulat ng Abante TNT. Nakakaano po ito, kung totoo man ito, personal experience ng ating kababayan sa mismong bayan natin. Na kumbaga, tayo lang ang guest. Tayo ang dayuhan sa sariling bayan natin. Nyo yun? Parang, what do you feel? That's like you're treated as a second-class citizen to your own country. Tapos yung mga first-class citizen ay yung mga banyaga tulad ng mga Chekwa. Kung totoo man po itong sinasabi ng ating kababayan na naka-experience ng discrimination. Sa akin, discrimination ito. Ito po, mga retired generals na pinaalis, mga Chinese pasarap sa Heroes Lunch ng Tugigaraw Airport. Nakaw, sino man po siguro ang nagmamando ng airport na ito? Hindi ba kayo nahiya dito sa ating kababayan? Kung totoo man po ito Ito po kasi yung experience ni dating Marine Colonel Ariel Quirubin. Saludo po sa inyo, sir. Sa nangyari sa Heroes Lunch ng Tugigaraw Airport. Kung saan, pinagbawalan umano sila manatili sa Heroes Lunch. Tingnan nyo na naman kababayan. Heroes Lunch. Meron pang CAA. Ano ba yung CAA? Nakalimutan ko ito eh. Ito yung nasa airport fiasco eh. Biruin nyo yan. Naglagay pa kayo dyan ng ganyang mga marker na Heroes Lunch. No? Tambayan ng mga bayani. Sino ang mga yan? Whether mga OFWs at mga uniform personnel natin, whether active or retired. Tapos, itong si former Marine Colonel, nagsisiesta sila doon, pinalayas nyo. Ano dahilan? Ito po, sa Facebook page ni Colonel Ariel Quirubin II. Yan. After a very fruitful trip in Isabela and Tugigaraw the past few days, I was very disappointed to find that myself and a handful of retired generals were not allowed to use the Heroes Lunch of the Tugigaraw Airport because it was reserved for this Chinese-looking individual. So, ayun po yung sa galit po ng ating kababayan na si Colonel Quirubin, retired. Nasabi niya po itong Chinese-looking individuals. Are the Chinese the new heroes in this country? Ay, Diyos me yan. Talagang nagalit na si Colonel. Ayusin niyo po ito. Definitely not. Attention to Kaap Airport Manager Mary Sulin Sugorsur. Please take accountability for this. Ay, nako. Kakahiya po kayo. Di po ba? Biruin nyo. Tignan nyo po. Yung pinakitang picture po dyan ni Colonel Quirubin. Kakahiya kayo. Tapos mga retired generals. Kung totoo man po ito experience niya to. Nagbi-bent siya ng kanyang saloobin dito sa kanyang FB page. Kung hindi totoo ito, pwedeng
ma-reprimand si Colonel. Pero experience niya eh. Sinabi niya eh. No? Siguro sabihin na natin, nag-xenophobic siya dito, na Chinese looking. Meron namang mga Pinoy na Chinese looking. Pero, sa palagay niya, mga Chekwa ito. Feeling niya, yung second class citizen. We don't deserve the hero's lunch na kami mismo na mga retired officers of the Philippine yung AFP, hindi namin magamit ito. Hindi daw sila pinapasok eh. Ano ba yan? Yung pinaalis yata sila. Yeah? Hindi sila pinayagan na mamalagi. Kumbaga may time frame. Di po ba? Grabe naman kayo. Ano yan? May favoritism. Bakit pinagawa ba ng Chinese? Siguro, pinagawa ng Chinese ito. Kaya ang pipwede lang ay yung mga Chinese nationals. Yung mga Chinese na mga vacationers, mga tourists. Di po ba? What do you feel? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Colonel Quirubin, retired po. Sir, saludo po sa mga officers po ng ating AFP, no? Ako po may ako sa mga ating mga uniform personnel, no? Meron po tayong puso diyan sa kanila dahil sila ang nagproprotekta ng freedom natin. Di po ba? Whether na trabaho nila yan, but they are giving their life para lang sa ating freedom, no? Tapos gaganunin ninyo. Yung iba kasi nating mga kababayan, mas kinikilingan pa ang banyaga kaysa sa kapwa Pilipino. Kita nyo, sitting pretty itong dalawang na ito. Nga naman. Ako, xenophobic na rin ako sa China kasi sa ginagawa nila dyan. Di po ba? Grabe naman kayo. Retired pa. Hindi pwedeng mamalagi. Anong ginagawa nitong mga to? Sitting comfortably. Siguro mas malaki po ang bag ng China dyan. Kaya ganyan. Kayo po, ano pong masasabi niyo dyan? Na yung ating pong isang retired officer ng Marine, nagbend po ng kanyang saloobin na mas naging second class citizen po sila kaysa sa mga banyaga. No? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.